So, welcome guys to Day in My Life being the Filipino US Navy dito guys sa Amerika. So, medyo late na tayo guys na gumpisa hapon na dahil nga sinulit ko yung ano ko ngayon, day off. At ito pala yung ginagawa ko minsan. Yan. Nanonood ako pala ng ano. Help protect colors for YouTube. outside. Wash with Persil. And then, so ako lang pala mag-isa dito ngayon kasi yung roommate ko may pasok siya or duty. So ito pala yung higaan ko. Ayan. Yan yung CR namin. Ito naman yung CR namin. So buksan muna natin saglit yung ilaw. Para medyo maliwanag. Ayan. So ito yung lababo namin. Ito yung CR namin. Ito kami naliligo. Ito yung mga closet namin. So, pakita na rin saglit pala. Ito yung ano namin. Ayan. Washing machine. So, ayan, malawak naman siya. Parang siyang condominium. So, naglulutol pala tayo guys din ng adobo. Ayan, isang araw lang. Ayan guys. Kita nyo na. Ano yung buhay ng namin dito sa tinatawag namin barracks sa US military. Patay mo na natin para makipagtipid. So, yung branch ko pala guys is US Navy. Mostly kasi mga Pilipino nandito talaga madalas sa US Navy. So, ayun guys. So, ano ba yung mga ano natin ngayon? Yung topic natin ngayon is yung mga magagandang benefits pagdating sa work ng bilang isang US military dito sa US. Yun yung topic natin ngayon at napakaraming advantage talaga. Number one, sorry, kumakain na ako ng maliis. So, grapes. Kailangan maging healthy lagi. So kapag pumunta kayo dito guys sa US, is number one thing na mapapansin nyo is yung ano, yung culture shock ako dito is yung ano nga, napakalayo ng buhay dito kasi madalas yung buhay mo dito nasa bahay ka lang. Nung nasa civilian pa ako, so nasa bahay lang ako palagi. Nakalabas lang ako pag yung mga unang buwan namin, nakakalabas lang ako pag nandyan yung pinsan ko kasi hindi pa namin alam. So medyo mahirap pa yung pag-adjustment days talaga. Pero ayun nga, pag na realize mo na talaga na mahirap talaga kumita ng pera sa Amerika at saka sobrang expensive din ng mga bills, lalo na kapag nag-rent na kayo ng family nyo. Yung time na wala pa yung family, hindi pa lahat ng family ko nasa Amerika, medyo hindi ko pa alam yung tunay na reality talaga ng ano, na paano mabuhay sa Amerika ng ikaw mismo yung nagbabayad ng sarili mong bills lahat. So after 5 to 6 months naghiwalay na kami doon sa bahay na tita namin. Ayun, medyo ano talaga, sobrang hirap din kasi nga hindi naman kagad makakuha ng trabaho. So iilan lang yung may work sa amin that time. Parang dalawa lang kami may work ng or tatlo lang kami may work that time. Kaya hirap talaga. Ubos lahat ng sahod sa bills pa lang. So nag-isip talaga ako na so nang mga
establish ng sarili ko dito. Which is, malaking bagay nga yung yung magagawa din ng impact sa buhay mo kapag sumali ka ng military, kasi mas mabubuksan pa yung reality talaga. Like, magiging independent ka talaga sa sarili mo dito. And then, mas ramdam mo yung benefits. Malayong malayo sa Pilipinas. Basta marunong ka lang mag-budget. Ganun. Invest. Number 1 din yun. Kailangan mo din invest yung pera mo. Maganda. Sobrang ganda. Pero may kapalit din yan, syempre. Bilang Pilipino naman, hindi naman tayo tamad, hindi naman tayo reklamador most of the time. Kasi pag talaga yung Pilipino sa pagdating sa trabaho, basta maganda yung opportunity at saka lalo na benefits. Kaya madalas Pilipino talaga nasa US Navy. May history din kasi dati, back before pa ng World War II, talagang may mga unang Pilipino na panood ko or nabasa ko na nakapunta ng Amerika ng like 1700 pa or 1500 pa. First Asian na nakapunta sa Amerika. Na pagkaalam ko lang dati is nung after World War. Pero nung after World War II, doon talaga sila nag-recruit na maraming Pilipino. So, alam mo yun, naging US territory dati yung Pilipinas ng ilang buwan lang, ay ilang taon lang. Kaya hindi talaga pwede na basta-bastang iwan lang din ng Amerika yung Pilipinas dahil nga madami na ring pinagsamahan. Yun nga, brotherhood ba? Marami ko na kwento. So, mas nare-realize ko lang din, mas sumaya yung buhay ko. And then, mas naging medyo magaan yung buhay ko nung wala na ako sa civilian. Kasi nga yung work ko sa civilian sobrang hirap, guys. Like, nag-work ako sa Delhi, kung alam nila ng Delhi, ibig sabihin nun yung all around ka nagtatrabaho sa isang maliit na shop ng puno ng mga sandwich, karne, madalas yun yung trabaho namin. Sobrang hirap talaga, as in parang yun yung nangyayari ulit. At napakakapagod talaga palagi. Unlike sa military, guys, madalas, lalo na ngayon, nasa port na kami, mas maraming time off, maraming free time yung nagagawa ko kaysa sa civilian ako dati. Parang mas limited pa ngayon nagagawa ko dati kasi nga wala na akong lakas. Pagod na ako palagi pag umuwi ako after work. Dito kasi maraming sistema na maganda, like yung work namin, busy lang kami pag nasa dagat, ganun. Ngayon, nasa kami, yards. Kaya, ayun guys, mas magaan yung work namin. Pero, ngayon, nasa security team ako. Kaya, medyo mas mahirap lang yung work. Pero, mas madami naman day off. Which is, yun naman pinakagusto ko. Mas maraming day off. Okay lang na medyo mahirapan. Minsan, at least, makapagpahinga ka naman mas mahabang oras. Parang in 1 month, half month lang kami nagtatrabaho. Not bad. Tsaka 1 year yung contract ko, so 1 year na ganun. So parang 6 months lang nag-work sa loob ng 1 year. Alam ng mga Navy dyan kung gaano kahirap yung may duty ka na hindi ka makakalabas ng ship. So, yun din yung tinitignan kong bright side. Kahit mahirap din yung namin, pero the more na nagsasacrifice ka,
the more na mas may nagigain kang advantage. Saka na ako na ikikwento guys tungkol naman sa deployment, pero ayun lang. Ano muna yung kwento natin na ngayong araw kasi next time may mga topic pa tayo ulit at mag-ano muna ako dito. Hangout lang ako sa laptop guys. So comment kayo guys sa comment section kung ano yung mga gusto niyong tanungin. Ganun. Hindi ko alam kung ano. Basta yun lang. Peace.